Ako si Judith, isang simpleng dalaga na napilitang huminto sa pag-aaral dahil sa tatay kong may sakit. Namasukan ako bilang kahera sa isang convenience store na may katagalan na ring nakatayo sa probinsya namin. Bago naman magsimula ay alam ko na kung sino ang mga makakasama ko sa store. Pero nung pagpasok ko nung unang araw ay may isa na hindi ko pa nakilala. Lalaki. Nakasuot din siya ng uniform namin. Kaya alam ko na kasama rin namin siya ron. Likas talaga akong mahiyain. Kaya binati ko lang siya at nagpakilala ko. Tapos siya rin naman. Nagpakilala rin siya. Hindi ko nga lang gaanong naintindihan kasi napakahina ng boses niya. Ang pagkakaintindi ko lang sa sinabi niyang pangalan ay Ali. Hindi ko alam kung tama ang dinig ko. Focus na agad ako sa trabaho. Pinapwesto na ako sa kaha kasi 10 minutes ay magbubukas na ang store. Kailangan ko raw muna i-check lahat ng gagamitin ko kung nagfa-function. Si Ali nasusulyapan ko na nakatayo lang sa isang sulok. Wala pang ginagawa. Hindi ko alam kung anong nakatoka sa kanya dahil doon ko lang naman siya nakita. Akala ko nga 3 lang kami sa store pero 4 pala. Pang-4 nga si Ali. Maaga pa naman kaya siguro petiks-petiks pa siya at hindi pa naman bukas ang store. Nung magbukas na kami ay lalo na akong naging abala kasi nga bago pa lang ako. Ayokong magkamali. Siguradong inoobserbahan pa ako ng mga kasama ko dahil ako lang naman ang bago. Pansamantala ay hindi ko napansin si Ali. Pero nung naglaylo na kami dahil wala na ulit customer sa loob, doon ko naman nasulyapan si Ali. Nagtaka ako kasi nandoon pa rin siya sa pwesto niya na mula pa kanina. Hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko yung isa sa mga kasamahan ko. Natawagin na lang nating Aryan. Sabi ko, bakit si Ali ka ako ay malungkot yata? Wala ring kakilos-kilos sa pwesto niya. Nagtaka si Aryan at sabi niya, paano ko raw nakilala si Alir at paano ko nakita? Alir pala at hindi Ali. Mali ako ng dinig. Sabi ko ay di nagpakilala ako kasi kasamahan namin. At nakikita ko nakatayo lang doon sa isang sulok. Parehas ng uniform namin. Kinilabutan ako sa sunod na sinabi ni Aryan tungkol kay Alir. Sabi niya, 1 taon na raw mula nang mamatay si Alir. Naputukan ng ugat sa ulo doon mismo sa loob ng convenience store. Pero ni minsan naman daw ay walang pinagpakitaan ng multo ni Alir sa kahit na kanino sa kanila. Sabi ko, baka nakabukas yung third eye ko kaya nakita ko siya. Habang pinag-uusapan namin si Alir ay nanatili lang siya na nakatayo sa pwesto niya. Nung mga sumunod na araw nga ay sinabi ko sa kanila na hindi ko na nakikita, na wala na. Kasi natatakot na rin sila. Kahit ang totoo ay nandoon pa rin talaga ang multo ng dati nilang kasamahan. Natatakot na rin ako kaya napilitan akong maghanap na lang ng ibang trabaho kaysa araw-araw kong makita ang multo ni Alir. Ako si Gustav, crew sa isang convenience store sa Laguna. Sa tabi ng store ay may paradahan ng tricycle at sa harap noon ay may malaking puno ng mangga. Bago pa lang ako sa store pero dahil madaldal ang nakapartner ko sa shift, kaya nakwento na agad sa akin lahat ng pangyayari doon. Kabilang na yung mga kababalaghan. Ayon sa kanya, 2 dating kasamahan na nila ang sinaniban ng masamang espiritu. Pinabendisyonan ng araw ang store nung una pa lang na may sinanibang crew. Pero naulit pa rin. May sinaniban na naman kaya 2 beses nang nagpabendisyon ng may-ari. Sana lang daw ay hindi na maulit. Kaya nga siya raw ay laging may rosaryo sa bulsa. Ang kausap ko nga pala ay tawagin na lang nating Babsi. Malusog siyang lalaki na sa tingin ko ay bading
Pero tigas na tanggi niya. Straight daw siya. Sabi ko sa kanya, may kakayahan akong makakita ng mga hindi ordinaryong nilalang. Kaya makikita ko kung talagang may masamang espiritong naglalagi sa store. Pero sa mga sandaling yun ay wala naman. Hanggang isang gabi na night shift kami ni Babsy, napansin ko na wala siyang imik at parang wala sa sarili. Tapos nakita ko rin yung nagkalat na beads ng rosaryo sa paanan niya, kaya kinabahan ako. Sinabi ko sa isa pa naming kasama, kaya inutusan ako na tumawag ng pari o kaya albularyo o espiritista. Basta kahit sino raw na makakatulong sa amin. Palabas na ako ng pintuan nang biglang magwala si Babsy. Ginulo niya yung mga paninda sa store at pinaghagis. Inawat namin siya. Habang inaawat namin siya ay bigla kong nakita ang isang nilalang na sobrang itim. May kataasan pero alam ko na hindi siya kapre. Minsan na akong nakakita ng gaya niya nung nasa norte pa ako. Isa siyang maligno. Naalala ko na may dala akong asin at rosaryo sa bag dahil dumadaan ako sa bukid ng gabi. Kaya nagbaon talaga ako para sa aswang na posible kong makaengkwentro. Tinakbo ko yun na pinagtaka ng kasama ko. Hindi kasi niya nakikita yung nakikita ko. Yung humahalakhak na maligno sa tabi ni Babsy. Nung makuha ko ay hinagis ko agad ang asin sa kanya at yung rosaryo na tumama mismo sa dibdib niya. Pagtama ng rosaryo ay nagkalas-kalas din gaya ng nangyari sa rosaryo ni Babsy. Ang kaibahan lang, bukod sa napaatras ko yung maligno, ay napagtanto rin niya na nakikita ko siya, kaya tuluyan na siyang umatras. Lumabas ng store. Sinundan ko at ang kinagulat ko ay umakyat siya sa matandang puno ng mangga na nasa harapan ng convenience store. Ibig sabihin ay doon pala siya nakatira. Nung mahimasmasan si Babsy ay pinaliwanag ko sa kanila ang nakita ko. Pareho silang natakot, lalo na si Babsy na napaglaruan ng maligno. Nagtataka pa siya kung paano siyang nasaniban, gayong lagi na nga siyang may dalang rosaryo sa bulsa. Sabi ko kahit pa 10 ang hawak niyang rosaryo, hindi yun sasapat na pananggalang niya sa masasamang espiritu kung kapos naman ang pananalig niya sa Diyos. Nung malaman ng may-ari ang nangyari, ay hindi na lang ang store ang pinabless niya, kundi maging ang puno sa harap. Magandang umaga sa inyo. Ako si Drew. Share ko lang ang nakakatakot na karanasan namin sa convenience store. Dahil na rin sa kasamahan naming ubod ng babaero. Itago na lang natin siya sa pangalang Jamie. Siya yung pinakabata sa amin. Sa pool na magkakilala kami sa store, ay nalaman na namin ang ugali niya pagdating sa babae. Malikot talaga siya at mapagsamantala. Kaya nga isang beses, nung may mapansin akong matandang babae sa labas na patingin-tingin sa loob ng store, ay biniro ko si Jamie. Sabi ko, mukhang pati si Manang nabihag niya. Siya yata yung hinahanap. Sabi ko pa, labasin na niya. Natawa siya pero nang tignan niya kung sinong Manang ang tinutukoy ko, ay unti-unting napawi ang ngiti niya. Tinanong ko siya kung bakit, pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Para bang natakot siya. Sunod na pangyayari, bigla na lang sumigaw ang isa sa mga kasamahan namin. Kaya pala ay nakakita siya sa lapag ng napakaraming alupihan. Nang hilakbot kami lahat. Marami kasi talaga at hindi namin alam kung saan nanggaling. Pinagtulungan na lang namin na daspanin at itapon sa labas ng basurahan na medyo malayo sa store. Matapos ang pangyayaring yon, ay ilang ulit pa kaming nakakita ng mga alupihan sa iba't ibang sulok ng store. Pati kay Jamie, nakita kong may gumagapang sa likuran ng damit niya. Nung lapitan ko at sabihin, ay pinagpag niya. Naangat ng konti ang damit niya, kaya nakita ko nang hindi sinasadya na marami na pala siyang parang kagat ng alupihan sa likod. Natakot ako, kaya sinabi ko sa kanya. Baka kasi hindi pa niya alam. Pero alam na pala niya. At sabi pa ay hayaan ko lang daw.
Sinabi ko sa kasama namin, mukhang may kinalaman talaga ang matandang babae kay Jamie at sa mga alupihang pumapasok sa store. Kinabukasan hindi na pumasok si Jamie. Kaya pala ay umuwi na siya ng probinsya para magpagamot. Tama nga ang hinala ko na may kinalaman sa kanya yung matandang babae na parang binantayan siya ng ilang araw sa labas ng store. At ang babaeng yun daw mismo ang nambarang kasi nanay pala yun ng isa sa mga babaeng niloko ni Jamie. Nabuntis daw pero ayaw panagutan kasi ang gusto talaga ni Jamie ay yung totoo niyang girlfriend. Kumbaga, inisahan niya lang yung anak ng matanda kaya siya binarang. Nakakalungkot lang isipin na matapos pong magdusa ni Jamie ng halos 1 taon sa parusa ng barang ay bumigay din ang katawan niya. Hindi siya nagawang pagalingin ng albularyo sa probinsya at hindi na rin natagpuan yung matanda pati yung anak niya na naanakan ni Jamie.